That's why we should never stop. We have to be constant in praying. We have to be constant in exercising our faith. Walay undang-undang, mga inay mong tupad ay undang. In the principle of talents, no? Ingon dito, sa tao nga gitagaan, sa Ginoo og daghan, ug ang iyahang gipuslan ang gihatag sa iya, gitagaan pod siya, daghan pa jud. When we are constant in nagpadayon sa ato ang ginabuhat diha sa Ginoo, God will multiply kay makit-an niya nga reliable ta nga iyang giptipigan. Reliable ta na alagad sa Ginoo mao nang piyalan pa jud ta niyang daghan. Kay sa bisan sa kawad-on so kadaghan wala tahing undang. Amen. Amen. You have to be constant, mga igsoon. Ingay mong tupad. Kinahanglan maging constant. Ikaduha, in order for our faith to become consistent, we have to be, next slide please. We have to be convinced. It says there, therefore, my beloved brothers, be steadfast and immovable. Inay mo tupad, immovable. Unsa nang immovable? Immovable means, or in Greek means, a metakinetos, or being firm and resistance. Or external resistance, pagpugong, malig-on ug naay pagpugong. In order for our faith to be consistent, mga igsoon, kinahanglan na atay kalig-on ug pagpugong. If kanina being constant is a mental perspective nga dili ka madala, maimpluwensyahan sa imong sitwasyon, kani dili ka matarog, dili ka matarog sa imong pagtuo. Di ka malihok, dili ka mabira, dili jud ka maguyod, na ay puwersa nga pagpugong sa mga butang nga gabira nimo. Ngano man, because our faith will always be tested. Ang ato ang pagtuo muagi jud nagpagsuway. It will be tested. No? But we should be immovable in our faith. No, dili ta basta-basta na lang mabira sa bisan unsa nga mga pressures o temptation aning kalibutan. A consistent faith is a convinced faith. Ang consistent daw nga pagtuo, ang pagtuo na kumbinsido. Kumbinsido na ba ka nga gipanalanginan jud ka sa Ginoo? Are you convinced that the labor of your hands, God has already blessed it? Are you convinced nga bisan nagmasakit ka, ayuhon ka sa Ginoo? Mauna ang mga igsoon, ato ang kinahanglanon nga mahimong mapadayonon. Kumbinsido ta sa tanan adlaw sa to ang kinabuhi. We are convinced that the God that we serve is able to help us, able to provide all our needs. No? Dili pwede nga pagsipa nimo sa butangan sa imong bugas, wala na'y bugas, daga na dayon ka magsala. If you are firm and convinced, pagsikad nimo ana og hingbagting, Lord, ampo ra dayon walay kabalaka, naana ni bugas unya. Mao na ang pagtuo nga convinced, no? Dili mabalaka sa kapanahon nga kawad-on. Dili matintal sa mga butang nga makaguba kaniya. Being convinced and immovable means you won't be easily pushed around by anything that tests your faith. No, dili ka tuklod lang basta-basta, dili ka madagma lang diha kumuagin ha ang mga pagsulay sa kinabuhi. No? Daghan man pagsulay sa kinabuhi.
daghan jud. Mao na ang reminder na let us be immovable. Dili matarog ug dili mabira o matuklod. Kaya nga to ang pagtuo naggamot diha sa Ginoo. Amen. Ang mga kahoy, ang mga puno nga dagko pod ang ilahang gamot sa ilaw. If you want your faith to rise up, if you want your faith to become big in the kingdom of God, let your foundation be strong in the Lord. No? Kung nagtuo ka na mahuman nimo imong pag-eskwela, barog diha sa Ginoo, pagpalawom diha sa Ginoo, pagpagamit diha sa Ginoo. If you want your business to be successful or your life to become successful, plant it in the kingdom of the Lord aron dili ka mabarog. Plant it in the solid rock which is Christ Jesus. Ayaw itanom ang imuhang kinabuhi dira sa balas. Kay moagi ang ulan, moagi ang unos, madala ra ka basta-basta. Ayaw ibutang imong pagtuo sa mga butang nga mahanaw lang. Aron mahimutang immovable, convinced, igamot ang ato ang pagtuo, ang ato ang kinabuhi diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen. Number 3. Dali ra jud kayo. Number 3. In order for our faith to become consistent, number 3, continuing. Ingon dito sa 1 Corinthians 15, always abounding in the work of the Lord. Abounding o periseo means to overflow, to excel, or superabundance. No? To be abounding means sobra-sobra. Being excellent and superabundance. Dili lang abundance sa super pagyud, superlative na ang gigamit ani. No, always abounding speaks of superlative meaning hinubra gyud. Sobra-sobra nga effort, sobra-sobra nga pagiging excellent, sobra-sobra sa effort. No, sobra, more. A consistent faith is a continuing faith, mapadayonon. Do you stop kapag puno na? Ang pasabot atong abounding or pariseo mo ni ang picture. Ingon dito naay baso gipunan gibutangan nimog unod. Unya na puno na, dili ka muundang. Hantud mayabo. Mo yang pasabot sa super abundance. Nga nayabo kay daghan na jud kaayo. Mo yang pasabot. Kinahanglan daw ang ato ang pagtuo inana. Nagsobra-sobra. Grabe nga pagtuo. Last Sunday, Pastor June was preaching about people who were super abundant in their faith. Sarah and Abraham. Pila na ilang edad sa gitagaan silang anak. Kung pagtuo nila gamay lang, mahitabo ka to silang kinabuhi. Mutongtong raga ni Gurug 60, marag 40, 50, mo ingon, wala. Di na ay. How much more 80, 90, 100? Kinahanglan na jud mo grabe nga pagtuo. Grabe nga pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Ato ang pagtuo kinahanglan dili mo undang sa dihang napuno na. You have to excel in what we do. We have to always go the extra mile, mga igsoon. Dili ta mo sugot nga ato ang gibuhat para sa Ginoo. Kuan lang. Subpar. Unsay tawag nila ana sa project nga kanang kuan? Wala gihuman. Gigamitan lang og mga light materials. No? Ang ato ang pagtukod, pagpundar sa tong pagtuo dili pwede light materials, mga igsoon. Kinahanglan the best atong ihatag sa Ginoo. To be consistent in what we do means we have to
not be satisfied with doing small things for the Lord. Dili pwede na, okay na ni, mao lang himuon ron. Na ibuluhaton sa Ginoo, kanilang, okay na. Kadaghanan akog nahatag, kadaghanan akog nahimo, pakapoy-kapoy pa ko. Sakto na ni, okay na ni. Malipay na bitaw na sila sa ginagmay. Malipay na bitaw na sila sa inana lang. In our faith to become consistent, kinahanglan excellent ug mapadayon ang tamay. So, we do not stop. We do not stop kapag okay na. We want more for the kingdom of God. We want to do more for His kingdom. Gusto na to apilan ang tanan. Gusto na to himuon ang tanan aron mahimaya ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. That's why, my son, if we look at our season, there is sa aimtag. Bago rata na human sa last push. Daghan pa jud tag activities na umaabot, naapay BBS, naapay youth camp, naapay daghan pa kayong himuon. Daghan pa jud kaayo. But we never stop. We consistently do it for the Lord. Amen? Ingnay mong tupad, consistently para sa Ginoo. Consistent ta para sa Ginoo. Apil ta sa mga buluhaton. Naay kami nga BBS ron, suporta ta. Kung nag-last push dito, murag karon na pod mo, last push na pod ta para sa mga bata. And that has eternal na gante gikan sa atong buhi nga Dios. The word always emphasizes, mga igsoon, that what we are doing for the Lord is not a one-time event. Ingon dito, always abounding. It speaks of continuum, mapadayonon. Dili pwede maigsoon, hing apil ta kausa mauna to. No? Nang matap mo ni Pastora Alma, sis, ikaw wali ron. Pastora, hing wali na ba ako? Kanus 2 years ago. Uy, 2 years ago naman din ito. Dili na mapadayonon. We have to be consistent. We have to push ourselves nga to always be available for the kingdom of God. Always available for the kingdom of the Lord. It is not a one-time event. It is a continuous lifestyle. Panginabuhi na nato ang pagpangalagad diha sa tumbuhi nga Dios. Dili lang si pastor ang nangalagad sa Dios. Kitang tanan nangalagad. Adlaw-adlaw sa ato ang kinabuhi. Amen? Last, mga igsoon. In order for our faith to become consistent, it should be committed. Ingon diri, knowing that in the Lord your labor is not in vain. The word labor or kopos in Greek means weariness or fatigue. The word labor daw, mo day na ang obra, kapoy gyud. Kayang word na obra sa Greek, kapoy. Kinsa dire gikapoy na. Kidaghag obra. Ang uban sa tuwa diri, uli, luto pa, manglaba pa, Lunes na pod ugma, preparar na pod para sa mga gamiton sa mga anak mo eskwela, gamiton sa bana, uniform, tanan-tanan, mga merkado pa, kapoy kaayo, daghan pagbuluhaton sa simbahan, daghan pag-activities. Ingon dito, the word labor is kapoy. Magpakakapoy jud diha ita mga igsoon. Labor means kakapoy, fatigue. Consistent faith is a consistent faith is a committed faith. Not a casual hobby. One who works hard in the kingdom of the Lord. Want our faith to become consistent, we must work hard in the Lord. Dili pwede na murarag ka ng gidungag ra nimo sa imo ang buluhaton nya wala na. We work hard. Kung anong daghan kaayo sa ato adiri nagpakakapoy. Bag-o ra ta nahuman sa mga buluhaton, preparasyon na pod ron sa BBS. Grabing kapoy.
Na-blessed ko sa kinabuhi ni Sir John Mark Manayaga, ang amo ang Christian Education Coordinator dito sa Tuboso. Busy pa sa school, mumotoron ra niya pauli dire kay para mahimo niya ang mga kinahanglan himuon. Wala pa mahuman sa eskwela, coming na pud ang BBS, depends pa jud. Wala man ko nag-ingon nagreklamo na siya sa kuha. Wala man sir no, wala. Pero iyahang gikumit ang iyahang panahon, iyahang gikumit ang iyahang oras, aron mahatag niya ang best para sa Ginoo. And Sir John Mark is just one of the many of us who has been committed in serving the Lord. Sa kalisod man, sa kainit man o sa kabugnaw, wala gyud taming undang. Sa kadaghan magkasako man o kahilway, padayon gihapon ta hingbuhat para sa Ginoo. That is the secret in order for us to receive the faith, to receive the answers to our faith. We have to be committed. No? Wala na'y atrasan. Das-das ambak dihas pagtuo ingon pa permi ni Pastora Alma. Dili pwede mo atras ta mga igsoon. Kinahanglan forward jud ta permi. Committed in serving for the Lord. One time, kuyog na ko si Pastora Lovely. Sa dihang, wala pa si Briella, si Blessy, si Lovely. Kuyog na ko patuboso, kanta sila, tukar dire. Motor mi, dagan mi tuboso, kanta, tukar, wale, balik na po dire, magdali-dali, kay napoy gabi, kanta, wale, kanta, tukar, wale. Ana, kapuya, paghuman, ana siya. Kapuya, ani no? Ako, kapoy bitaw. Abi na ko dito ra. Sumpay siya. Pero lami kaayo. Malipayon gihapon kaayo. Amen. I hope mao na atong nabatsagan while we are serving the Lord. Naapatay kami nga concert. Daghan patag buluhaton kada adlaw na i-practice diri busy kayo ang tanan. Pero why are we doing all these things? Kay ingon dito ang tanan natong kakapoy, all our labor is not in vain. Na ay kapuslanan ang atoang mga ginahimo diha sa Ginoo. The verse talks about Christ being risen. Paul was giving a defense in 1 Corinthians 15 na kung si Kristo nabanhaw, ikaw mabanhaw pod. Mao nang dili ka magpakakapoy-kapoy. Mao nang dili ka muundang. Mao nang mahimo kang consistent sa imong ginahimo diha sa Ginoo. Mao nang mahimo kang mapadayonon kay ang tanan nimong kahago ingon si Pablo na ay kapuslanan dito sa gingharian sa Dios. Kaya ang ato ang pagtuo dili mamatay, mabanhaw usab. Ang ato ang giampo dira sa Ginoo dili mamatay, mabanhaw. Ang imong tupad na banhaw na. Ang imong mga gipangamuyo sa Ginoo ihang gitubag gibanhaw niya. Ang atawang kinabuhi nganong nangalagad og naata diri kay dili nawadaan og paglaom. Kun dili nataghaan og paglaom maunang nahimo tang mapadayonon. Daghan sa atoa ang nagsugod nga wala. Pero gihimong formula ang pagpakakapoy ug pagpangalagad diha sa Dios. Walay undang sa pagtuo, walay undang sa pagpangalagad, walay undang sa pagampo. Bisan nadawat na ang answered prayers. Those who have received more and more in the kingdom of God were those people who did not stop when they have already received the answers to their faith. Those people who are being consistent in the Lord received much more. Gipanalanginan last year, mas gipanalanginan this year. Kinsa sa ato ang mas gipanalanginan this year. Moingon og amen. Kinsa sa ato ang gusto mas panalanginan pa jud next year. We have to become consistent in what we are doing in the Lord. Not for the Lord. Kaya kung for the Lord, para na nimo. Pero in the Lord, because this is what God wants you to do. This is His will for you.
for your faith to grow and to become consistent, to find joy in the Lord, which fuels our faith to become constant, to become convinced, to become continuing, and to become committed. Because all that we do in the Lord is never in vain. O kung muhimo pa kag much more, then expect the much more nga igabubo sa Ginoo diha sa imuha. You do not stop. We continue. There is much more nga pagabuhaton para sa gingharian sa Ginoo. Kung wala pa kahing apil, daghan kayog buluhaton dira sa gingharian sa Ginoo. There are many ways how we can practice our faith by being involved in the kingdom of God. And we do not stop even if we are tired. We continue because our reward is eternal in the kingdom of the Lord. Your reward is already at your hand. You are blessed by the Lord. And the completion of your word is a resting place, an eternal resting place. Kuyog, ang buhi na Dios nga imong gialagaran, nga nag-ingon, well done, my good and faithful servant. Amen? Amen. Akong ginahangyo ang tanan sa pagpanindog. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, daghang salamat Ginoo sa imong pulong nga imo ang gipadayag sa amo ang tanan. Pasaylo ami Ginoo sa mga panahon nga naluya ang amo ang pagtuo. Pasaylo ami Ginoo, if usahay wala na mo ihatag among best. If usahay dili mi consistent sa pagpangalaga diha kanimo. If usahay daghan mig bagulbo, Lord God. O gikapoy mi. Pero salamat sa imong pagpahinumdom karon Ginoo nga ang tanan namong pangabudlay diha sa imuha na ay kapuslanan. Kung nabanhaw si Kristo, ang among kinabuhi mabanhaw usab. Salamat Lord God sa pagtuo sa imong mga katawhan nga walay pag-undang. May you bless Lord God the faith of your people that in their time Lord God, in their season, samtang buhi pa sila, they will enjoy the blessings that you have prepared for them. They will receive in their hands the declaration of their faith. And they will find joy in serving you all the days of their lives. Salamat Ginoo sa pagkuyog kanamo Ginoo sa amo ang adlaw-adlaw nga panginabuhi. We live by faith, O Lord, na ikaw ang nagbubo ug nagbundak sa tanan panalangin nga anaa kanamo karon. Ug ikaw Ginoo ang nagsulat sa among kaugmaon. That's why we continue to entrust to you our lives. Dili mi magsalig sa amo ang kaugalingong kusog, kaugalingong kaalam, kaugalingong bahandi, kundi magsalig kami dira kanimo Ginoo nga tag-iya sa tanan. We put our faith in the immovable God. We put our faith in the consistent God. We put our faith, Lord God, diha kanimo nga dili matarog, dili mabarog, dili matandog sa bisan unsa nga sitwasyon sa amo ang kinabuhi. You are greater than anything na among ginaatubang. Salamat, Lord God, that the faith of your people this morning imong pagatandogon og imong i-bless. Ang tanan naghandom sa ilang makasing-kasing diha kanimo makakita sa panalangin nga ilang gipangayo. Salamat Ginoo kini amo ang pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Magalingkod tang tanan.
to have that faith that the Lord is able and padayon gyud no nga mohatag sa atong mga kinahanglan. As we prepare our tithes and offering, padayon ta sa pagtuo nga ang Dios tag-iya niining tanan ug angayan jud siyang balikan niining tanan. Amen. Let us pray. Lord, we thank you, O God. We thank you, Jesus, for the blessings that we receive that comes from you. Amo gyud gituuhan Ginoo nga kining tanan nga among nadawat, ang kusog, ang panalangin, ang among trabaho, ang abot sa among mga negosyo, gikan gyud kanimo, Father God. Ug busa angayan ka nga pagabalikan niining tanan because Lord, nagtuo mi Ginoo nga ikaw ang source niining tanan ug this is also our worship unto you, Lord. Salamat Ginoo that you will bless every heart, every work Ginoo, every strength nga amo ang iula sa among mga trabaho, every negosyo namo, Lord God, ikaw ang Dios Ginoo magabless, magahatag og daghang abot Ginoo sa among mga sources. Salamat Father God nga ikaw ang Dios Ginoo magapanalangin sa imong katawhan. Walay bisan usa ka namo ang maglisod Ginoo bisan pa sa economy karon sa Pilipinas. We know Lord nga ikaw ang Dios bugana og makasarang niining tanan ug dili gayud kami makulangan kay tungod ikaw ang among magbalantay, O God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Receive our worship in Jesus name. Amen and amen. Amen. Maayong buntag sa tanan, palakpakan sa natong Ginoo. Murag hinay raman kusgo nato mga kaigsunan aron makauli na jud ta. Dalaygo ng Dios. Let's go to our announcement mga kaigsunan and top the person next to you ing na mamati jud tag maayo. Again, top the person next to you ing na jud siya uyuga kay mamuli na tadayon. Ing na mamati jud ta, okay? So to all our women's Ministry Department, we will be having our home fellowship karong hapon dito kay Sis Divina Clement, dito sa Clement Resident at exactly 3 p.m. So kung exactly 3 p.m. dapat 2:59 naa na ta sa pertahan. Okay? Sa inahang panimalay. Inay mo ang tupad kung mama na adto dito sa'yo. Kay dugay baya mo dito mag-sharing. Sa sharing pa lang, o sana ka oras. No? Kani mga mama pagkantabian na dyan sa mga ginihan. Sige, no? So, musayo-sayo ta mga mama kay abalo kong obandere manimba pa pagkagabi. And also, sa ato ang WM District Convention on June 12 to 13, registration is 500 and to be announced ra gihapon ang ato ang venue since layo-layo pa to, no, pwede rin na mahisgutan karon sa ato ang fellowship. Also, kaway-kaway sa tanang mga youth department. O murag wala man ning kaway ang youth. Murag sige. Sa atong mga youth, you will be having your youth jam on June 5 to 6. Overnight instead of June 20, na-change siya into June 5 to 6. So sa mga mama na to diri nga naay mga young people, atong ipadala atong mga anak June 5 to 6 diri sa atong simbahan kay local raman ni siya. Okay? So diri sa simbahan may sa I'm tag May na ato ang venue. Registration is to be announced. So, 'di ba kay na-cancel man tong atong convention sa Cebu tungod sa mga krisis sa kinabuhi. Apan, dili mapungga ng ato ang consistency sa pagpangalagad sa Ginoo nga adunay kadasig sa pagsimba kaniya pinaagi niining youth shop. No, mga kabataan, padayon siya puntang mo attend niining adlaw. June 5 to 6. Marks your calendars na jud. And also, ano man eh? Wala na. Sige. And sa ato ang Children's Department, pabilin usa ang mga pastors, daughter churches, team leaders, and life group leaders. Importanting announcement
for the VBS 2026 by Pastora Mira Manggilimutan. So, mga kaigsuonan, you've heard a lot about our VBS, no? And nagsugod na dyan ang atong VBS diri sa simbahan katong Ligad Sunday. O karon, naara gihapon sila'y klase. That's why we are calling all our mama and papa, idalo na po nato tong mga bata karon diri sa simbahan for their next session and lessons. Okay? So may klase na po na sila karong hapon. Kauban nila ang mga kinabaskugang mga maestra. Okay? So sige. Edad 3 to 12 years old. And kung naapa dyan may mga kapitbahay, may mga naapa dyan may mga kanang pag-umangkon, no? Nga, inyo man dyan na silang ginano, dalahigan na lang pong padadere. Okay? And All for Jesus worship concert on April 28, dool na lang jud. Di na jud magdugay palakpakan na to ang Ginoo ni Ana mga kaigsuonan because unsa naman rod? 26, 27, actually karon sa gabi sugato na nato ang New Heights. Palakpakan na to ang Ginoo. And then pagkaugma naa na sila diri. So magbinakbakanay na pod og practice or requesting all the worship team to come tomorrow. No, sa oras sa taugma, Pastora 10 a.m. Japon. Adile. Ay, gabi na di ay no. So, gabi 4 p.m. Dito sa Coliseum. Tapos, hasta na onward kay mag-practice, mag-blocking and everything. And also, sa mga wala pa'y ticket, palit na mo because we're still promo this time, no? Ang atong gold and silver is only 200 pesos. And ang atong 200 pesos na buy one, take one bronze ticket, palit na jud mo, no? Kay basi pa lang, mobalik siya sa original. Sherwin na jud tani. Basi ko lang mobalik siya sa original niya nga ano, di jud ta kapalit. So, palit na jud ta samtang barato pa. And of course, pabilin ko no ang ato ang mga wala diri sa screen. Naa dire ang ato ang mga magpabili niya ang atong mga concert security and staff, mga pastors nga gi-assign ni Pastor Anelia, and ang tanan nga naa diri sa screen. Please read. All right. So ang ato ang worship team leaders no og ang mga ushers. So kanang naa dira kinahanglan mo today. Okay? Ansa? Basahon ra jud. Sige. All for Jesus, April 28, 2026. Okay, team leader sa Usher and Marshall is Pastor Mark Dave Rebada together with Pastora Rosie, Pastora Cristel, JJ, Cesar, Jade, John, and James. Then, naapot tay ticket leader ang nag-iisang Pastora Cheneme Sico Studio. Ang atong team leader is Pastora May Abrasado together with Pastor Generon, Pastor Resty, Pastora Binke, Pastora MJ, Sis Rose May, Brad Dodo, and Brad Leserio. All for ticket leader, Pastora, sa silver niha, nakakita mo, ganina VIP to. Then karon sa silver na pod, Pastora Jean Alicarte. Ang team leader nila si Ma'am Marian Escalicas, together with Pastor Boyet, Pastora Leti, Pastora Aileen, Pastor Romeo, Brother Danny, Brother Boy, Brother Jobert, okay. Si Papa Puras. And sa bronze, no, sa bronze ang sa ticket leaders nila is si Pastora Gibian Katipay together with their team leader Pastora Mira Manggilimutan, Pastor Perdy, Sis Jerlyn, Sis Jillian, Brother Junrek, Brother Joseph, Brother Von, Brother Ruel. Wala na? Wala na. Amang to. Ay, to God be all the glory na human na dyan na itong pagbasa. O mga kaigsuunan kung sa 28 is our concert event. Pagka 29, ingay mong tupad. Pagka 29, we will be having our New Height meet and greet diri sa atong simbahan. Malakmakan na itong Ginoo. No, mga kaigsuunan. So, ang uban diri, no, dili kayo ko privilege para nila nga maka-meet and greet, makastorya sila sa kanang katong may kano, English na. Pero kita diri sa Aintag,
pribilehiyo na ni nato nga ma-welcome ang usa sa mga maayo hitmaker sa himaya, no? Naa diri sa ato ang simbahan on April 29, aduna tay fellowship together with the New Heights, yung Wednesday fellowship April 29, 9 a.m. diri sa atong church. So ingnay mong tupad manguyog ta. Dali. No, mga tuta mga kaigsuonan because they will be having a kanang service jud or kita mismo aduna jud tay service anang adlaw og makapapicture. No, more than that, no, more than sa picture, more than sa mga storya ang fellowship jud sa deha sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo mo jud pinaka-importante. So we are encouraging everyone to please tell your friends, tell your classmates, tell your mga kabarkada dira or anyone sa inyong family to bring them or mangadto jud mo anang adlaw because privilege na ni nato mga kaigsonan. Ana jud ko sa akong magawang siswa. Kung di ka mo anhi sa pagka 29, ma-miss out ni mo. Ano man, kay diri mo meet and greet sa among simbahan ang New Heights. Saka, lalain na! So, muadto po siya. Alright? So, ingon na naon ro nato sila kay, you know, mga artista biyata dire. No, salamat sa Ginoo. And, maura na mga kaigsunan, padayon jud ta mag-support sa ato ang VBS. So, pabilin jud ang katong mga gipanlawag ni Pastora Mira ganina ato mga pastors, daughter churches, no nga leaders, o ang tanan nga mga workers anang adlaw. So salamat kayo hatag na kun the rest of time ni Pastor Marky. Praise. So, di ba, dagan kay buluhaton? Amen. Gikapoy mo? Wala. Muapil mo? Amen. Hinayas. Amen. Muapil ta? Amen. Hallelujah. Before na to i-close atong panimbahon, I would like to welcome Jerry, Daisy, Janine, and Jade Potestad from Iloilo. Diin ka mo? Wow, praise the Lord. I-meet and greet po ka mo niya. Basin mga celebrity po ni sila. Salamat sa inyong thank you for being here. Hindi ko kabalo ang Ilonggo, but I hope that you feel very welcome and anytime nga ari mo day, join us in our fellowship and our services. And also si Justin Patigayon and Jed Lorin ba ni? Diin ka mo? Sa likod. Ato silang palakpakan. Thank you for being here. Welcome, bro. Welcome. We hope na this is the first time sa daghan pang panahon makuyog ka na mo. And join the coming concert para ma-enjoy pod mo, no? Join the coming concert. Dool na lang yun. And may request everyone to stand. And before ta mo close, hangyo si Sister Richie Cabarquil nga ato ang dalon sa pagampo sa kompletong kaayuhan ang iyahang mama. So ato silang pangamuyuan. Ginoo, daghang salamat Lord God sa imuhang tandog Ginoo sa kinabuhi sa mama ni Richie. Lord, may you touch her from the top of her head to the tip of her toes, that complete healing and recovery may come upon her, Ginoo. Walay imposible diha kanimo, and we call upon the name of Jesus upon her life. That no disease, no viruses, no works of the enemy will prosper upon her body, Ginoo. Salamat, Lord God, kay imo na siyang giayo ug makita na mo siya nga madasigon, nga modaig ug mosimba diha kanimo. Kay ang Dios nga gialagaran nila, ang Dios nga amo ang gialagaran, makagagahom kayod. Salamat, Lord God, for the complete healing and for the victory nga ilang mabatsagan sa ilang tibuok pamilya. Ug salamat usab sa mga napoy gibatsyag nga among mga kuyog. Ikaw mag-renew sa among strength. Ikaw mag-aayo sa among mga kalawasan, balatean, Ginoo. Salamat, Ginoo. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let us sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host.
The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen. Maayong buntag sa tanan.